Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sino ang nakapasok sa bahay ni Lynette? Si Carlos kaya ito? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nakauwi na sina Lynette at Annalyn sa bahay nila Tiang Susan pagkatapos ng ginawa sa kanila ni Carlos. Naiiyak si Tiang Susan nang muli niyang makita at mayakap si Lynette at Annalyn at ligtas na ito sa kapahamakan. Ipinaghanda niya ito ng pagkain. Masaya din si Lynette dahil ligtas sila ni Annalyn na nakabalik at magkasama na silang apat. Pero may pangamba pa din si Lynette dahil hindi pa nahuhuli ng mga pulis si Carlos at patuloy itong nagtatago sa kasalukuyan. Kaya pinayuhan ni Lynette si Annalyn na mag-iingat siya palagi at kung sakali magparamdam si Carlos sa kanya sa kahit na anong paraan o kung bantaan man siya nito, kailangan niyang sabihin ito sa nanay Lynette niya at nangako naman si Annalyn. Dahil alam ni Lynette na gagawa at gagawa si Carlos ng paraan na makaganti sa kanila dahil nagbanta ito sa kanya na kukunin niya ang isang mahal niya sa buhay. Sinabi naman ni Diyosa na huwag siyang magpakulong sa takot kay Carlos dahil ang mahalaga ngayon ay ligtas na silang mag-ina at maaari na silang mag-umpisa sa simula dahil wala na ang impaktong Carlos sa buhay nila. Habang si Robert naman ay hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Lynette na mahal niya ito, dahilan para magkaroon siya ng lakas ng loob para muling magtapat kay Lynette kung gaano niya din ito kamahal. Samantala, pinaghahanap pa din ng mga pulis si Carlos sa kasalukuyan dahil nagawa pa din itong matakasan ng mga pulis kahit na may tama na siya ng baril sa binti at balikat niya. Nahulog siya sa bangin kaya hindi siya nasundan ng mga pulis. Nawalan siya ng malay at nang magising si Carlos, tumayo at naglakad muli. Nakita niya ang isang kubo sa gitna ng bukid at doon sinubukan niyang gamutin ang mga sugat niya. Nagtago muna si Carlos sa isang lugar para magpagaling dahil babalikan pa niya si Lynette para maghiganti at hindi siya makakapayag na maging masaya si Lynette at Robert at Annalyn habang siya ay nagdurusa at pinaghahanap ng mga pulis. Samantala sa Apex Hospital, ikinagulat naman ni Giselle ang balitang nakarating sa kanya na babalik na ng Amerika ang mag-amang Justin at Eric. Kaya agad nagpunta si Giselle kay Justin para kausapin ito. Naabutan niya sa meeting room ang mag-amang nag-uusap na naging matagumpay ang mga ginawa ni Eric sa Apex Finance. Nakuha na nila ang mga dapat nilang kunin kay Giselle kaya kailangan nila lang bumalik ng Amerika. Bago pa man malaman ni Giselle ang mga ginawa nila at para maunahan na nila ito. Maya-maya dumating si Giselle at lumapit siya kay Justin. Nagmamakaawa at nakikiusap kay Justin si Giselle na huwag silang umalis dahil kailangan pa siya sa Apex at higit sa lahat, kailangan pa siya ni Giselle. Bigla naman tumayo at hinarap ni Justin si Giselle dahil ikinainis niya ang sinabi nito sa kanya. Sa galit ni Justin kay Giselle, sinabihan niya ito na sige, subukan mong sabihin ulit yan. Kung hindi, talagang magre-resign ako dito sa Apex. Ikinagulat naman ni Giselle ang sinabi ni Justin sa kanya. Kaya wala siyang nagawa kundi ang mapatingin na lang kay Justin dahil hanggang ngayon ay may galit pa din sa puso ni Justin para kay Giselle. At hindi pa din siya napapatawad nito. Habang si Eric naman ay pangiti-ngiti sa likod ni Justin dahil nakikita niya ang mga ginagawang pagpapahirap ni Justin kay Giselle dahil ito ang gusto niyang mangyari, ang kamunhian ni Justin ang sarili niyang ina dahil isa din ito sa mga plano niya na habang buhay magalit kay Giselle si Justin dahil sa mga ginawa din sa kanya ni Giselle. Kaya iniwan ni Justin si Giselle. Kunwari naman humingi ng pasensya si Eric kay Giselle at sinabihan niya na siya na ang kakausap kay Justin na ipinagpasalamat naman ni Giselle saka iniwan ito para sundan si Justin. Samantala kinabukasan bumisita naman si Zoe sa nanay niyang si Moira sa kulungan para sabihin ang balitang tungkol sa tatay niyang si Carlos na nagtatago pa din ito hanggang sa ngayon at hindi pa ito nahuhuli ng mga pulis. Hindi naman nagulat si Moira sa sinabi ni Zoe dahil wala naman daw bago kay Carlos at kilala niya si Carlos na hindi ito magpapahuli sa mga pulis at gagawin lahat ni Carlos para makuha muli si Lynette kaya sinabihan ni Moira si Zoe na parang cancer yan si Carlos dahil mahirap yan puksain.
Hindi siya basta-basta magagamot, lalo na kung malala na ang sakit. Kaya pinayuhan ni Moira si Zoe na mag-iingat siya dahil alam niya na pwede siyang tawagan o puntahan ni Carlos para humingi ng tulong. Naisip naman ni Zoe ang sinabi ng Mami Moira niya na maaari siya nitong tawagan anumang oras at kung sakali man mangyayari yon ay hindi siya mag-aatubiling tulungan ito dahil ama pa din niya si Carlos. Hindi na kumibo si Zoe sa Mami Moira niya at tumango na lang ito. Samantala si Carlos naging okay na siya kaya sinubukan niya ng magbalat kayo para hindi siya makilala ng mga pulis. Nagsuot siya ng jacket, shades at sombrero para matakpan ang mukha niya dahil kailangan niya ng kumilos para mabawi niya si Lynette dahil hindi siya makakapayag na magbalikan si Lynette at Robert. Sisiguraduhin niya na hindi sila magiging masaya hanggat hindi siya nahuhuli ng mga pulis dahil gagawa siya ng paraan at planong paghihiganti sa kanila. Pinuntahan niya ang bahay nila Chang Susan dahil alam niya na doon na tumutuloy si Lynette sa ngayon. Samantala, dahil sa nangyaring nasabi ni Lynette noon kay Robert na mahal niya pa din ito, nagpa siyang puntahan ni Robert si Lynette sa bahay nila Chang Susan para kausapin ito at ipagtapat niya din ang totoong nararamdaman niya para kay Lynette. Pagdating ni Robert, nagulat si Lynette nang makita niya ito. Naitanong ni Lynette kay Robert kung bakit siya pumunta. Sabi ni Robert na gusto ko lang kayong kamustahin ni Annalyn dito. Nakaramdam si Lynette ng hiya kay Robert dahil sa mga nasabi niya na mahal niya ito. Pinapasok ni Lynette si Robert at inalok niya ito ng maiinom. Agad naman nagpunta si Lynette sa kusina para kumuha, pero sinundan siya ni Robert. Tumayo siya sa harap ni Lynette at kinuha niya ang mga kamay nito. Ikinagulat ni Lynette nang hawakan ni Robert ang mga kamay niya. Alam ni Lynette sa sarili niya na mahal niya pa din si Robert. Habang hawak naman ni Robert ang mga kamay ni Lynette, sinabi nito na hindi man ako perpekto pero alam kong kaya kong magmahal sa paraang nararapat kang mahalin, Lynette. Naiyak si Lynette sa sinabi ni Robert dahil alam niyang mahal niya pa din ito. Nang biglang may kumalabog sa may kusina na ikinagulat ng dalawa. Biglang kinabahan si Lynette kaya sinilip niya ito kung sino at laking gulat ni Lynette na si Chang Susan at Josa lang pala ang nakasilip sa kanila ni Robert at kinikilig ang dalawa habang pinapanood nila si Lynette at Robert dahil natutuwa si Chang Susan at Josa na magkabalikan ang dalawa ngayon, wala na si Carlos sa buhay ni Lynette. Ngunit ang hindi nila alam, nasa labas ng bahay lang nila si Carlos at nagmamasid sa bawat kilos nila. At ikinagalit nito nang makita ang sasakyan ni Robert sa labas ng bahay ni Chang Susan. Ano ang susunod na gagawin ni Carlos sa kanila? Magkakabalikan na ba si Robert at Lynette? Nagtagumpay kaya si Eric at Justin sa plano nila sa Apex? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.